everyone! I'm here with my hubby. Nag-walking kami sa at ibang beach. Ito, yan yan. Yan ang view dito sa namin. Naglalakad kami. Kadalasan dyan lang, pero kung minsan, kung hindi masakit yung paa ko, pupunta kami doon sa along dyan sa beach, sa may sand. Pero nahirapan akong maglakad. Nahirapan akong maglakad dyan. Dito ako. Takot ako pumunta dito kasi hangin. Parang nafe-feel ko yung shake ng so ayaw kong pumunta doon. Ayaw kong pumunta dyan. Dito lang ako. Kasi nakastuck talaga to sa sa lupa. Lang. Ang dami kong nabasa ngayon. Ano na ba talaga nangyari sa Pinas? Is it true? Pwede ba? Kasi hindi ako kadalasan hindi ako naniniwala sa mga reels, sa mga video sa Pilipinas, kasi kung minsan pabalik-balik hindi naman ang dami hindi naman, parang they just trying to provoke somebody, parang ganyan, pero hindi naman totoo. Pero ito talaga, kahit si Borges talaga, daw, ganun na daw talaga. Uy, hindi tayo I'm not pro-administration pero ayoko rin na nagpipray tayo for death, kasi the Lord will really not agree with us like that. We will just kung anong ibibigay sa Lord, parang ganun na lang, kasi yung justice naman comes from Him. Hindi tayo mag-pray na sana ganun na nga. Si Lord na ang bahala, kasi once na mag-pray ka ng ganyan, opposite ang mangyayari. So ipipray natin siya na sana dagdagan pa yung buhay niya. Si Lord nang bahala kung anong klaseng justice ang makuha ng ating mahal na Vice President. Parang ganyan. Kasi naniniwala talaga ako sa justice. Hindi kaagad-agad kapag si Lord ang pag-usapan natin hindi kaagad-agad, pero kapag siya na ang kumilos, ang saklap, ang sakit. Kaya pabayaan na lang natin si Lord na siya na ang bahala kung paano niya i-raise yung justice. Kasi sa buhay ko, sa sarili ko, ang dami kong mga heartaches din noon, ang dami kong injustice within my personal life. Nag-hold on lang ako kasi may pinoprotektahan ako, yung kabuhayan ng anak ko. Ayokong mawala ng trabaho kasi paano na yung mga anak ko, mga ganyan. So tiniis ko, pero how many years yata akong nagtiis niyan, pero matapang ako. Yun lang, hindi ako nag-backlash ng gusto kahit alam kong dapat kong gawin, kasi pinoprotektahan ko talaga yung trabaho ko, not for me but for my children. Kasi alam ko, nagpipray ako, alam ko na may ibibigay si Lord sa akin na magandang buhay. And now, this is me. Now, I'm here. And my children. Yung gumawa na hindi maganda sa akin noon, ano nangyari sa kanila ngayon? I'm not happy that they are still there, and parang nag-ano na sila. Pero
Si Lord nang gumawa niyan. Kahit ano pang klaseng tao ka, kasi sabi nila ganito ganire, dapat ganito ganire, may ano sila, they have the rights. Everyone has the rights. Kaya lang arrogante sila. Pero anong nangyari? Pinipray ko lang secretly. Ginawa ko yung dapat kong gawin secretly. So, ang nangyari sa akin ngayon, hindi pwede na akong nakaupo araw-araw, manonood ng TV, pumunta kahit saan. I'm not really rich ha, pero kayang-kaya ng mga anak ko na suportahan akong pumunta doon, pumunta dyan. At saka yung asawa ko, kaya din niya. Pagkatapos, yung pagkain, wala na akong iisipin kahit nakatulog lang ako sa bahay. Masarap ang kinakain ko. And that's given by the Lord. Hindi ko hinihingi yan ha. Ang hinihingi ko iba. Pero sobra yung binigay ni Lord sa akin. Kaya ito, iba din ito kasi very, very ordinary personal life. Pero I just trying to compare kung paano si Lord magbigay ng justice sa mga nagkaroon ng injustice for a long time. Ako 10 years yata ko yatang tinitiis yun eh sa trabaho, 10 years. Kasi wala akong magawa eh. Kasi may trabaho na lumalapit sa akin. Hindi ko naman kayang trabahuin yun kasi yung mga ano ko maliit pa, walang magbabantay, hindi pareho sa tinatrabahoan ko, pwede ko silang dalhin. Kaya doon na lang ako sa mahirap, kunti lang, maliit lang ang salary, mahirap din pakisamahan mga sinisilbihan ko, pero madadala ko naman yung mga anak ko. Samantalang yung talagang trabaho na maganda, at saka malaki ang sweldo, hindi ko naman makita, hindi naman ako sigurado kung safe ko yung anak ko doon sa bahay na iniiwanan ko. Kaya tiniis ko yon para lang sa mga anak ko, and that's why I'm very grateful kay Lord. Ganon din ang mangyari sa ating pinoprotektahan ngayon. Ganon din ang mangyayari sa kanya. Kung talagang maputi yung budhi niya, kung talagang injustice yung ginagawa, pero alam ko naman na mabait talaga yan sila. Ang tagal ko sa Davao, oo, pero kung may nagawa man sila, basta alam na natin yan, which is agree naman tayong lahat. Not lahat, 90%, 10% hindi, pero 90% agree. Yung mga nakaranas ng injustice, yun ang nag-agree. So hoping na peaceful pa rin, kasi kahit citizen ako dito, mahal ko pa rin ang pinagmulan ko. Gusto ko pa rin umuwi kasi nandoon yung mga kapatid ko, yung mga pamilya ko, nandoon yung bahay ko. Kaya bye bye everyone, God bless, sana okay ng lahat. Bye bye for today. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye.